Dakila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ang karunungan po ay hindi lamang biglaan o isang bagsakan. Ang karunungan ay ating nakakamtan, unti-unti, dahan-dahan. Isang proseso ang pagkamit ng karunungan. Noong ako po ay bata pa, isinasama ako ng tatay ko ng November 1, papunta sa kaming mga kamag-anak sa Binangunan. Ako po ay taga-Pasig. Dadalawin po namin ang puntod ng aking lolo sa Binangunan. Ang gamit ng tatay ko ay motor. Ako po ay pasasakayin, bagamat kasi ako'y maliit lamang, ako po ay pinauupaw niya doon sa tangke ng gasolina, ng motorsiklo. Ano po? Maliit ako, kaya nakikita pa rin niya yung dinadaanan namin dahil yung ulo ko nandito lamang sa kanyang dibdib. Taon-taon po yan, walang puknat. November 1, aalis kami, isasakay ako ng tatay ko doon sa motor, nakaupo sa tangke ng gasolina at kami magbabiyahe mula Pasig hanggang Binangunan. Yun nga lang po, minsan o madalas, lagi na lang akong inaantok. Pag naramdaman ng tatay ko na bumabaksak na akong ganon, kaliwa kanan, titigil siya sa tabi, sa may bangketa. Pabababain ako doon sa motor at anong sasabihin ng tatay ko sa akin? "Tumalon ka anak, tumalon ka." So ako naman tatalon ng ganon, tatalon. Hanggang mamaya nakita niya wala na yung antok ko, o sige, sakay ikaw na uli at magpapatuloy tayo. Taon-taon na lamang po yon. Kada kuha antoke, nararamdaman niyang bumabaksak na yung ulo kong ganoon. Ang gagawin niya, tatabi ang motor, bababain ako, talon anak, talon anak. Pagkatapos, isasakay uli ako at tuloy-tuloy na. Lumipas ang maraming taon, si tatay tumatanda na. Ako'y nagiging binata na. At minsan, isang November 1, hindi ko malilimutan ang sabi ng tatay ko, "Sige anak, ikaw na ang mag-drive ng ating motor. Ikaw na ang magmamaneho at ako'y aangkas na lang sa likod mo." Medyo matanda na si tatay. So, ganun po ang nangyari. Tandang-tanda ako yon. Ako na humawak ng motor at ang tatay ko umangkas sa aking likod. Hawak-hawak ako sa bewang.
at kami ay nagpatuloy na sa aming paglalakbay papuntang Binangunan. Ngunit sa bandang gitna, may nararamdaman ako sa likod ko. Nararamdaman ko ang tatay ko parang lumuluwag yung kapit sa aking bewang. Nararamdaman ko parang bumabagsak ang kanyang ulo. Sabi ko, inaantok yata si tatay. Ano ang ginawa ko? Tumabi ako doon sa may bangketa at sabi ko, tatay, baba muna po kayo. Bumaba ang tatay ko at sabi ko, tatay, talon. Talon, tatay. Anong mararamdaman kong malaon na yung pag-aantok niya? Sige, tatay, sakay na po tayo. Angkas na po kayo sa likod ko. At ganoon na nangyari nga po. Mga sumunod na taon, ganoon ang eksena. Mapapansin po natin na talaga naman, ang karanasan natin sa bahay, lalo na sa ating mga tatay, ay minsan sila yung nangunguna. Sila yung nagtuturo, sila yung nagbibigay ng halimbawa. Paghalimbawa ng pagtatyaga, pagsasakripisyo, halimbawa ng pagmamahal, pagtataguyod, pagpoproteksyon, doon natin natututunan yan. Pero, hindi ibig sabihin, tatay na lang lagi, si tatay na lang lagi. Tumanda na tayo, binata na tayo, o kaya may asawa na tayo, tatay pa rin tayo. Walang ihigit sa kaligayahan ng isang ama kapag nakita niya ang kanyang anak na lumalago, natututong tumayo sa sariling paa, at natututong magtaguyod ng sariling pamilya. Dahil yon ang natutunan sa kanya. Pero ito ay mahabang proseso. Sa Ebanghelyo na tunghayan natin, ang sabi ng Panginoon, marami pa akong sasabihin sa inyo, sabi niya doon sa mga alagad niya. Pero hindi pa ninyo kayang unawain. Hindi nyo pa kayang unawain. Kaya ano sabi ng Panginoon? Ang Espiritu Santo na isusugo ko, ang siyang mag-aalaga sa inyo. Siya ang unti-unting magtuturo sa inyo. Sa makatuwid ang ating pananampalataya, ang karunungan natin sa Diyos, hindi lang isang bagsakan, hindi biglaan. Ito ay nangangailangan ng unti-unti na pagtuklas, pag-aaral. Ito ay nangangailangan ng pagtatyaga, pagsusumikap, na malaman, maunawaan ang ating pananampalataya. Ang ating kaalaman pala, karunungan sa Diyos, hindi biglaan. Hindi lamang yung isang bagsakan o isang pangyayari. Kakailanganin nating palaging pupunta ng simbahan, palagi nating pakikinggan ang salita ng Diyos, palagi tayong magdadasal, palagi tayong makikinig sa Kanya. Ang karunungan na naisibigay ng Diyos sa atin, makakamtan natin yan. Hindi lamang 1 taon, 2 taon. Ito ay makakamtan natin ng unti-unti sa buong buhay natin. Kaya ano ang hamon sa atin? Ang hamon sa atin, una, patuloy nating tuklasin ang karunungan at kaalaman natin sa Diyos. Patuloy na pagdarasal. Pangalawa, patuloy nating pagtatyaga, pagsusumikap. Patuloy nating pagtatyaga at pagsusumikap. Wag po tayong mananawa na pumunta sa simbahan kahit nakakaantok yung pare. Kahit pangit yung sound system, gagaralgal, hindi mo maintindihan. Pagtyagaan mo. Dahil ang paglago naman ay kailangan talaga ng pagtatyaga at unti-unti ang bagay na ito. Yun po ang kakailanganin natin. Ngayong kapistahan ng Banal na Santatlo o Holy Trinity, nanariyan ng 3 persona ng iisang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat, ang Anak na siyang nagligtas sa atin sa kasalanan at kapahamakan sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay. Pangatlo, ang Espiritu ng Diyos na siyang lumikha ng simbahan, ang nagsimula at nagpapatuloy ng simbahan. 3 persona ng iisang Diyos nagtutulungan para tayo ay patuloy na lumago, tayo ay patuloy na lumalim sa ating kaalaman, karunungan sa Diyos at ang ating pananampalataya sa Kanya. Lalago tayo. Matututunan po natin yan. Kailangan lang natin na maghintay, magsumikap, magtiyaga.